Lapit sa pangpang ng Ilog Binon. Ang ilog ay paliguan, labahan, igiba ng tubig at pinagkukunan ng inumin ng mga insek sa lugar na iyon. May ilan ring nangingisda sa ilog upang pagkunan ng kanilang ikabubuhay. Bago matapos ang buwan ng Oktubre ay nagpahayag si Don Santiago de los Santos, mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago, na may magaganap na handaan sa kanyang bahay sa Mayanloc. Malapit sa pampang ng Ilog Binondo, ang ilog ay paliguan, labahan, igiban ng tubig at pinagkukunan ng inumin ng mga insek sa lugar na iyon. May ilan ring nangingisda sa ilog at upang pagkunan ng kanilang ikabubuhay. Mababa ang bahay ni Kapitan Tiago dahil hindi maayos ang paggagawa ng arkitekto at epekto na rin ng nagdaang bagyo at kalamidad. May inimbitahan siyang mga panauhin at lumaganap ang balitang ito sa buong Binondo, Intramuros at ilan pang lugar sa kamay nila. Si Kapitan Tiago ay mabait, mahinahon at matulong. Ang mga karansing ng kubyertos at pinggan ay higit nagpapasigla ng buong paligid at sa mga panauhin na nagpapahiwatig ng masaganang handaan sa mahabang hapagkainan na nasa gitna ng bulwagan. May nakasabit na antik at larawan sa dingding ng Nuestra Señora de la Paz, gayon din ang isa pang banal na si Kapitan Inés. Ang mga kadete sa paligid ng bahay ay masayang nag-uusap. Pinagmamasdan nila ang mga panauhin gaya ng praile, mga sundalo at ilang pangkaraniwang mamamayan na nasiyahan sa inihandang biskutsong Ingles at alak. Ang mga tenyente ng mga Guardia Civil ay nakikipag-usap sa iba pang panahon. Naroon din ang isang propesor mula sa kolehiyo ng San Tetran na mahusay makipagtalo bagamat bata pa na magsimula sa pagtuturo. Si Padre Damaso naman ay isang matandang Franciscanong pare na masalita at mabilis kumilos. Kausap ni Padre Damaso ang isang binatang may mapulang buhok na bagong dating sa Pilipinas. Ang wika ni Padre Damaso sa binata. Alala ng binatang may mapulang buhok. Ang paghihimasok ni Padre. Naging matindi ang pagtatalo at namagitan na si Padre Isabela sa dalawa. Sa pamamagitan ng pagsasalita ni Padre Isabela ay umalis na ang tenyente matapos sabihin ang lahat. Sandali pa'y dumating na ang mag-asawang Padanya, sina Don Tiburcio at Doña Victorina. Nilapitan ng lalaking kasama ni Kapitan Tiago na nakadamit ng pangluksa. Ipinakilala ni Kapitan Tiago ang kanyang panauhing pandangal. Sinabi nito na siya ang anak ng kanyang yumaong kaibigan. Binanggit na kagalingan pa lamang nito mula sa Europa. Dahil sa pagkabigla ay hindi magawang basbasan ni Padre Damaso si Kapitan Tiago pagkakita kay Crisostomo. Inabot na Ibarra ang kamay kay Padre Damaso, subalit hindi tumingag sa pagkakaupo ang pare. Nilapitan rin ni Ibarra ang mga dalagitang nagtitipon at ipinakilala ang sarili sa mga ito.
Agad ang paghingi ni Ibarra ng paumanhin kay Padre Damaso sa pag-aakalang nagkamali siya sa paglagay at napagkamalan lamang ang paring kaharap. Sinagot siya ng pari. Hindi ka nagkakamali. Napahiya si Ibarra sa tinura ng kura at kusa na lamang binawi ang kamay. Maging ang tenyente ay nabigla sa pagdating ng dalawa at nilapitan nito si Ibarra at sinabing, Tunay nga ba na ikaw ang anak ng Rafael? yumuko si Ibarra, tanda ng paggalang at pagsang-ayon habang hindi inalis ni Padre Damaso ang masamang tingin kay Teniente Guevara. Tapos ang paghahain sa pagkainan ay nagsimula ng magsilipat ang mga panauhin. Iba't iba ang anyo ng mukha at damdamin ng bawat isa. Ang iba ay nasasabik at nagagalak na matikman ang putahing inihahanda ni Kapitan Tiago sa gabing iyon. Nasisiyahan ang mga mukha ni Padre Sabuela habang papalapit ito sa hapag. Si Padre Damaso naman ay kakikitaan ng pagkayayamot mula sa padaskol na kilos at tatabig pa ng siko ng tenyente. Ngunit walang mababakas na paghingi ng paumanhin sa mukha nito. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagsigad ng mga upuan na daraanan patungo sa panguluhan ng hapagkainan. Nang marating ito ay natagpo sila roon ni Padre Isabela na umaasam na makuha ang posisyong iyon ng hapag. Natuon ang mga mata ng mga panauhin sa kanila kaya sa pagkapahiya ay pilit na nagpapaubaya ang bawat isa. Ngayon lang po ang naupo Padre Damaso. Higit ngayong nararamdaman. Ito ang kompresa ng ginang bahay at marami na kaibigan. Ni Padre Sabian. Ani Padre Damaso, ngunit hindi bumitaw sa pagkakahawak Akmang uupo na si Padre Sabiala nang magsalita si Padre Damaso. Bulaslas ni Padre Damaso. Ngunit hindi na ito pinansin ni Padre Sabiala at sa halip ay umukto na ito ng pag-upo. Nagtama ang paningin ni na Padre Sabiala at Teniente Guevara. Inaantok ng Padre ang upuan kahit na sa palagay nito ay higit na mababa pa kanino man ang posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi pinaungkulan ng tenyente ang alok ni Padre Sabiala sapagkat ayaw niyang mapagitna ng dalawang pari. Nakita ng mga ito ang pagdating ni Kapitan Tiago ngunit ipinagpatuloy pa rin ang kaniyang diskusyon sa upuan. Walang nag-alok ng upuan sa may-ari ng bahay. Nang makita ni Crisostomo Ibarra, siya na mismo ang nag-aanyaya kay Kapitan Tiago sa hapag kahit batid niyang wala ng kaya ni Crisostomo. Napangiti si Kapitan Tiago at pinagmasdan ang mga panahon. Ipinahain na ang tinola upang matikman ni Ibarra at ng mga panauhin. Nagsimula ang pasasalamat sa Diyos sa mga biyaya na nasa hapag. Pabulong lamang ang ginagawang pagbabasbas ng paring Domenico. Pagkaraan ay nagsimula ng pagpasahan ng ulam. Sa kasawiang palad, tira-tirang manok. Natoon ang usapan kay Ibarra na itanong ni La Roja kung ilang taon itong nawala sa Pilipinas. 7 taon.
Nagpatuloy ang kwentuhan tungkol sa mga karanasan ni Ibarra at mga wikang kanyang natutuhan at sinalita sa mga bansang napuntahan tulad ng Europa at Alemanya. Ikinukwento ni Ibarra ang kanyang pamamalagi ng 1 taon sa bansang Inglaterra kung saan ang sariling wikang Ingles ang ginagamit. Namamangha ang lahat ng mga nakakarinig sa ang kanyang mga karanasan at kahusayan sa pagsasalita ng wikang dayuhan. Ngunit anin ni Ibarra, ang wikang Kastila ay hindi niya masyadong nasasalita sapagkat mga konsulado lamang ang marunong magsalita sa kanya. Itinanong ni La Roja kay Ibarra kung anong bansa ang nakikita ni Ibarra na katangi-tangi at naiibigan. Napaisip si Ibarra sa katanungang iyon. Matapat na sinagot ni Ibarra na kapuri-puri ang mga bansang napuntahan kung hindi isaalang-alang ang pagmamahal sa bayan. Gayunman ang bawat bansang napuntahan at napag-aralan ang kasaysayan ay isa lamang ang kanyang nasasabi. Ang kaginhawaan at kahirapan ng isang bayan ay kaugnayan ng kanilang kalayaan at kagipitan. Nang marinig ni Padre Damaso ang pahayag ni Ibarra, ay napismid ito kahangalan para sa kanya ang mga narinig. Sa pagtutol ni Padre Damaso at galit nito sa sinasabi kay Ibarra, ay kapansin-pansin ang panginginig ni Padre Damaso sa tinura ng binata. Bago pa man ito nakahuma ay sinimula na ni Ibarra ang pagpapaalam sa pag-aanyaya ng pagtunga ng alak para sa kabutihan ng Pilipinas at Espanya. Tinangkang pigilan ni Kapitan Tiago si Ibarra dahil paparating na si Maria Clara, ngunit nangako na lamang siyang babalik kinabukasan. Nang makaalis si Ibarra ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Padre Damaso at saka sinabing iyon ang epekto ng pag-aaral ng isang Indio sa ibang bansa, ang maging mayabang dahil akala'y napakarunong. Dapat ipagbawal ang pamahalaan ng paglalala ng isang Indio dahil sa masamang epekto. Naglakad si Crisostomo ng walang direksyon. Nakarating siya sa liwasang Binondo, wala pa rin ipinagbago ang nasabing lugar. Gaya pa rin ng dati ang daan at bahay na may pinturang puti na bughaw. Maging ang lumang orasan at komponaryo ng simbahan ay nananatili pa rin ganoon sa kanyang paningin. Ang panaginip, paninirahan ko sa Europa sa loob ng 7 taon. Walang ipinagbabago. Usal ni Crisostomo habang dumaraan sa kalye sa Cristia. Isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat at nang lumingon si Ibarra ay ang tenyente ang kanyang nakita. Anang tenyente ng mga gwardya sibil. Maraming nagalit at sa karamihan ay nainggit. Karamihan sa mga ito ay mga kabilang ang talagay ng masamang ugali ng mga puting tao ay hindi nagtatagal at nagkaroon ng maraming kawawang tulad ng iyong mga. Lagay ko ay naging malapit kayo sa aking ama. Maaari ba pagkatapos ng ilang minuto at oras ng pagkikwento nila, ay nagkwento naman ang tenyente kay Crisostomo habang naglalakad sila patungo sa kwartel. Saglit na huminto sa paglalakad ang tenyente at sandaling tumigil sa pagsasalaysay at siniwalat lahat ni tenyente kay Ibarra ang tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ama sa panahong wala si Crisostomo Ibarra sa gilid ng kanyang ama na si Don Ibarra. Dumating si Crisostomo sa kanyang tinutuloyang bahay. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagod at kalungkutan. Tanaw mula sa kanyang silid ang bahay ni Kapitan Tiago. Sa
kanyang guni-guni ay naglalaro ang isang diwata na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Walang iba kundi si Maria Clara, ang buhay at pag-ibig ni Crisostomo. Sa ayos at kilos pananamit ni Maria Clara ay mababakas ang pagiging mayumay ng puspos, ng kalinisan, ng kalooban at budhi. Saglit lamang ang kaligayahan ng pamumuni-muni ng iyon ng binata dahil ang kanyang magandang gunita na palitan ng isang madilim na eksena. Nakita niya ang isang madilim na silid na napapaligiran ng pader. May isang gula-gulanit na banig na nakalatag at nakahiga ang isang matandang lalaki. Ang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang amang si Don Rafael. Nauulinig pa ni Crisostomo ang tinig ng ama. Ang mga daing at kapos na pahinga na bumabalot sa kanyang diwa. Crisostomo. Kapitan Tiago ay isa sa pinakamayaman malapit sa simbahan at sa pamamahalaan. Kilala bilang isang mabuting tao, si Kapitan Tiago ay Kapitan Tiago ang kanyang talino. Nung pangasawa niya si Doña Pia Alba, isang mayamang dalaga, ngunit sa kanilang pagsasama umabot ng 6 na taon, hindi sila nabigyan ng anak mula sa payo ng kaibigan at kapanalig sa pananampalataya na si Padre Damaso. Nanalig silang mag-asawa sa Birhen ng Obando upang sila ay mabayayaan ng supling. Hindi naglaon, naglihi ang babae, nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang sanggol na pinangalan ng Maria Clara. Ay nanghina dahil sa pagdadalang tao nito. Si Doña Pia Alba ay naging malungkotin at mas lalo pang nanghina ang pangangatawan hanggang sa lumubha ang kanyang karamdaman na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa pagkasanggol ay pinalaki si Maria Clara sa kanyang tiya Isabel. Lumaking si Maria Clara ang maganda, mabait, maganda, ang mapagmahal at deboto sa simbahang Katolika. Si Maria Clara at si Crisostomo Ibarra ay matalik na kaibigan, o si Maria Clara ay nakababatang kapatid ni Crisostomo Ibarra. At nung lumaki na ang dalawa, napagpasyahan ni Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal ang dalawa sa takdang panahon. Hinintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at pagdalaw nito sa kanilang bahay. Napansin ni Kapitan Tiago ang pamumutla ng anak. Natigilan si Maria Clara dahil sa sinabi ng ama. Lalo pa siyang kinabahan nang marinig ang bayan ng San Diego. Nabigla si Maria Clara nang bumigad sa kanyang harap ang tiyahin habang sinisilip siya sa silid. Habang papaakyat sa hagdan mula sa maliit na butas ng kanyang silid, Sotiya na padpad ang magkasuyo at doon nag-usap. Ang kanilang suyuan ang tanging baon sa paghihiwalay ng ipadala si Maria Clara sa Beaterio at nang magtungo si Ibarra sa isang bansa upang mag-aral. Isang liham naman ang iniwan ni Crisostomo kay Maria Clara at isang tuyong dahon naman ang inilagay ni Maria Clara sa ulo ay sa sombrero ni Crisostomo. Sa azotea rin binasa ni Maria Clara ang lahat ng binigay niyang liham na ni Ibarra sa kanya kahit na ang bahagi ng liham ay hindi totoo. At sa ilang oras na pagbibigay ng pakikipag-usap, ang dalawa ay umalis naman kaagad si Crisostomo Ibarra dahil may marami pa siyang tungkulin na kailangang tapusin at gampanan.
Alis na sa bahay ni na Kapitan Tiago si Crisostomo pagkatapos nito magpaalam sa kanyang iniibig na si Maria Clara. Habang papauwi si Crisostomo, may napansin siya sa punong talisay sa kalye sa San Gabriel ay nabansot. May sumurot sa kanyang damdamin pagkakita sa mga bilanggong inaalipin pagpapatag ng kalsada. Ang mas nakakahilakbot sa gayong estado ay natamo pa nila ang karasang hindi sana nila natatanggap mula sa kapwa bilanggo na may kapares na kapalaran at sitwasyon. Akala niya ang mga salitang binitawan ng isang gurong pari na mayapa na. Ang karunungan ay para sa may puso lamang. Ang anumang natamo ay nais iturong muli ni Ibarra sa mga sumusunod pang henerasyon. Nagpatuloy si Ibarra sa paglalakbay hanggang sa tuluyan siyang dalawin ng antok. Doon pa lamang ay nakasalubong na ni Padre Damaso si Maria Clara. Saan ang tungo ninyo? Sisa nito. Kukunin po namin sa kumbento ang aking mga gamit. Agang lakad ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago. Bong ni Kapitan Tiago si Padre Damaso na nakangiti. Mamano na sana si Kapitan Tiago ngunit hindi niya inabot ang kamay tulad ng dati. Sa pag-uusap ni Padre Isabela at ang paring may sakit sa kumbento ay mas lalo pang naliwanagan ng utok ni Padre Isabela tungkol kay Ibarra. Nasabi na ni Padre Damaso ang lahat ng gustong sabihin at mangyari kay Kapitan Tiago. May isang matandang lalaki ang nilibot ang San Diego at pinagmasda ng matanda ang tanawin ng San Diego. At namangha ito dahil sa kape at asukal na meron ang San Diego. At ang kadalasang magagandang tanawin sa San Diego ay lupa o pagmamay-ari na mayapang ama ni Crisostomo na si Rafael Ibarra. Likas ang taglay nito doon kaya napagyaman ang lupaing minana. Pinanatili ni Don Rafael Ibarra ang yamang iniwan ng mga ninuno at tinamasa ni Crisostomo Ibarra ang yamang ito.